Kabanata 311. Gayunpaman, nang makarinig siya ng mga yabag na papalapit, alam niyang malamang na pumasok na ang kanyang pinsan, kaya hindi siya naglakas loob na kumilos ng walang ingat. Kung nalaman ni Iris na nakahiga siya kay Richard, hindi niya malilinis ang pangalan niya kahit anong mangyari. Pumasok si Iris sa kwarto nang makita si Richard na mag-isa sa kama. Wala nang makita si Luisa. Ano? Wala si Luisa dito. Ganun lang kalaki ang mansion. Kung wala siya, saan kaya siya nagpunta? Natigilan si Iris. Nasa banyo kaya siya, o naliligo? Mariing tumawa si Richard. Nanigas ang buong katawan niya. Kinabahan siya na. Pawisan ang T-arms niya. Hindi. Sinuri ko ang mga banyo sa itaas at sa ibaba. Pumunta pa ako sa balcony at kusina para hanapin siya. Wala siya doon. Kumunot ang noo ni Iris. Sinabi sa kanya ng natural na matalas na instinct ng kanyang babae na may mali kay Richard, ngunit hindi niya ito matukoy. Baka naman nung hinanap mo siya, bumalik na siya sa kwarto niya, kaya hindi mo siya nabangga, sabi ni Richard, kunwari. Maging kalmado. Dahil nakapulupot si Luisa sa ilalim ng kumot, magkadikit ang katawan nila sa isa't isa. Kitang-kita pa niya ang lambot at init na nagmumula sa katawan ni Luisa. Ang ganoong intimate contact sa ilalim mismo ng ilong ni Iris. Sa sobrang kapana-panabik ay lalabas na ang puso niya sa dibdib niya. Pwede naman. Pupunta ako sa kwarto niya at makikita ko ulit. Tumango si Iris ng makahulugan. Tumalikod na siya at aalis na sana nang sa gilid ng mga mata niya, may nakita siyang pamilyar na pares ng karton na tsinelas sa tabi ng kama. Agad na nanigas ang katawan niya. Nakahinga lang ng maluwag si Richard. Halos hindi na siya magkaroon ng oras upang makaramdam ng kaligayahan nang makita niyang tumigil si Iris sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay muling nasuspine, malapit nang lumabas. Iris, anong nangyari? May iba pa ba? Richard, sigurado ka bang wala si Luisa dito? Naging malamig ang ekspresyon ni Iris. Siyempre. Huli na. Paanong nasa kwarto siya ng lalaki? Pilit na ngumiti si Richard. Oh, ganoon ba? Mas naging malamig ang ekspresyon ni Iris. Tahimik siyang naglakad papunta sa kama, hinawakan ang sulok ng kumot, at hinayla ito ng malakas. Sabay na sigaw nilang tatlo. Natigilan si Luisa kaya tumalon siya mula sa kama. Tapos, nagkatinginan silang tatlo. Parehas na natigilan. Walang inaasahan ang resultang ito. Hi Iris, nagkataon lang. I never expected na andito ka. Awkward na bati ni Luisa. Kayong dalawa. Hingal na hingal si Iris. Mabilis siyang natauhan at tinitigan ng masama si Richard na gustong patayin siya. Richard, ito ay lahat ng iyong ginagawa. Anong ginawa mo kay Luisa? Natarante si Richard. Nahuli siya ni Iris. Blanko ang isip niya ng mga sandaling iyon. Hindi niya alam ang gagawin. Napakabata pa ni Luisa, pero naglakas loob kang gawin sa kanya ang ganoong bagay. Isa kang hamak. Galit na galit si Iris. Tinuro niya si Richard gamit ang daliri niya. Nanginginig ang buong katawan niya. Iris, hayaan mo akong magpaliwanag. It isn't how you think. Halos maluha-luha si Richard. Nakaramdam siya ng mali at hindi niya may pagtanggol ang sarili. Magpaliwanag. Nasa harapan ko na ang katotohanan. Ano pa bang sasabihin mo? Pinandilatan siya ni Iris na namumula ang mga mata. Ang isang hindi kapanipaniwala. Sa lahat ng ito habang gumugugol ng oras kasama si Richard, hindi niya sinasadya ang pagkakaroon ng damdamin para kay Richard. Noong una ay naisip niya na ito ay isang matuwid na tao na may mahusay na karakter. Hindi niya akalain na si Richard ay dalawa. Ang mukha. How dare he touch her younger cousin? Kabanata 312. Kung mas mataas ang pag-asa, mas mataas ang pagkabigo. Sa sandaling iyon, labis siyang nadismaya kay Richard. Si Luisa ang mas kalmado. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiyak. Sabi niya, Iris, anong ginagawa mo?
Nagpapanggap ka na parang nasa isang soap opera. Pwede bang huwag kang mag-exaggerate? Luisa, ginawa niya ang mga bagay na iyon sa iyo, why matatawa ka pa rin? Hindi makapaniwalang tumingin si Iris kay Luisa. Alam niyang bagaman medyo kakaiba ang ugali ni Luisa, siya ay malinis at dalisay. Hindi siya babaeng magulo. Sa paligid. Sa sandaling iyon, nang makita sina Luisa at Richard sa iisang kama, ang una niyang reaksyon ay si Luisa ay pinakabiktima. Malamang na gumamit si Richard ng mga kasuklam-suklam na paraan para pilitin ito kay Luisa. Iris, huminahon ka. Walang nangyari sa pagitan namin ni Richard. Masyado mong iniisip ito. Mga ad ng Pub Future. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo ang mga damit namin. Buo pa rin sila, di ba? Itinuro ni Luisa ang kanyang damit. At sinabi, nag-o-overthink ako. Natigilan si Iris. Mukha siyang nagulat. Pagkatapos, pinagmasdan niyang mabuti ang damit ni na Richard at Louis A. Buo pa rin sila at maayos. Talagang parang walang nangyari. Oo, misunderstanding lang ito. Kami ay inosente. Maaari kang magkaroon ng mas malinis na pag-iisip, huwag masyadong madumi. Furthermore, kakaedad ko lang. Ayokong maimpluwensyahan ka. Hindi nasisiyahang sabi ni Luisa. Siya. Inikot ang mga mesa at sa halip ay si Iris ang sinisisi. Kalokohan. Hindi kita iniimpluwensyahan. Namula si Iris. Nang marinig ang kalokohang ibinugan ni Luisa, unti-unting kumalma si Iris. Ang galit sa kanya ay nawala ng husto. Masyadong. Mga ad ng Pub Future. Salamat sa Panginoon, nang makitang natauhan na si Iris, tuluyang napunta ang nasuspine na puso ni Richard. Matagal nang nabasa ng pawis ang damit na nasa likod niya. Nakaramdam siya ng tuwa na para bang nakaligtas lang siya sa isang sakuna. Matapos kumalma, tumingin si Iris kay Richard bago tumingin kay Luisa at mahinahong sinabi, "Tell me then, what's going on? Bakit kayong dalawa sa iisang kama?" Iris, kung sasabihin kong naglalaro lang ako ng tagwan, maniniwala ka ba? Maingat na tanong ni Luisa. Sabagay, binento lang niya si Iris. Wala itong maipagmamalaki. Kung pwede lang niyang i-brush off, that would be the pinakamahusay. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Mukhang medyo galit si Iris. Parang impas na lobo si Luisa. Sabi niya, sige, maglilinis ako. Pumunta ako sa Richard para matuto ng mga paraan ng pagsasanay. Naikot siya sandali, at naniwala ako sa kalokohang sinabi niya. Minsan lang ikinwento ni Luisa ang pangyayari. Lamang na hindi niya babanggitan ang katotohanan na ginamit niya si Iris. Binigyan pa niya ng babaalang tingin si Richard, baka sakaling mawala ito ni Richard. Kung hindi, kung alam ni Iris na nagtaksil siya sa kanya, hindi siya madaling mapapatawad. Na simple. Mukha namang natigilan si Iris, nakanganga ang bibig. Noong nakaraang panahon sa Mist Cloud Mountain, minsan niyang nakita kung gaano kahusay si Richard sa personal. Alam niya na isang mahusay na martial artist. Hinaras ni Luisa si Richard para matuto ng mga paraan ng pagsasanay. Ang kadahilanang ito ay walang kapintasan. Kabanata 313. Ngunit ang mga pamamaraan ng pagsasanay ay nangangailangan sa bawat martial artist. Bakit papayag si Richard na turuan ka ng walang dahilan? Medyo naghinala pa si Iris. Syempre, dahil sa'yo. Sinabi ko sa iyo kahapon na may masamang intensyon si Richard sa ikaw, pinsan ko. He's only willing to teach me the training method to please you, sabi ni Luisa na may tuwid na mukha, at inihagi si Richard sa ilalim ng bus. Ikaw, namula si Iris. Namula rin ang mukha ni Richard. Ang kanilang relasyon sa una ay medyo malandi na. Walang gustong mapunit ang huling harapan ng Puritans, ngunit agad itong pinunit ni Luisa. Lalaki si Richard, kaya hindi siya madaling mapahiya. Gayunpaman, madaling napahiya si Iris. Nasunog ang kanyang FAs at gusto niyang magtago. Tama na, Luisa, tigilan mo na ang kalokohan mo. Gabi na, bumalik ka na sa kwarto mo. Si Iris, namumula pa,
hinayla si Luisa sa mga siko, gustong makatakas sa impyernong ito. Hindi pa ako tinuturuan ni Richard ng paraan ng pagsasanay. Kapag natapos niya akong turuan, aalis na ako. Tinalikuran ni Luisa si Iris, ayaw umalis. Pero may pasok ka bukas. Ay. Halos hindi natapos ni Iris ang kanyang tanong sa kanya ay nag-ambala ni Luisa. Iris, the Young's Flaming Son methods are unsuitable for ladies to cultivate. Bakit hindi mo ako samahan at matuto ng mga paraan ng pagsasanay mula kay Richard? We could be each other's partner, mungkahi ni Luisa. Dati, pumayag siyang tulungan si Richard na habulin si Iris. Kung pumayag si Iris na mag-aral ng mga paraan ng pagsasanay, hindi ito nagpapadala ng pagkakataon para kay Richard. Nagulat si Richard. Agad niyang naintindihan ang intensyon ni Luisa. Then, he looked at Iris hopefully, worried that she would refuse. Maaari ko rin bang matutunan ang mga ito? Medyo nag-alinlangan si Iris. Iba siya kumpara kay Luisa. Wala siyang interes sa martial arts. Higit pa rito, ang Flaming Son methods ay hindi angkop para sa mga kababaihan na mag-cultivate, kaya hindi niya kailanman isinaalang-alang ang pagsasanay. Gayunpaman, sa paggunita sa huling nangyari kung saan siya dinukot, napilitan siyang muling magsimula alang ang training. Siyempre naman. Time na tumanggo si Richard. Sige, sasali ako at mag-aaral. Pumayag naman si Iris. Nagpasya siyang matuto ng kaunting martial arts para sa pagtatanggol sa sarili. Iyon ay hindi naman isang masamang bagay. Nakakamangha. Natuwa si Richard. Sa hinaharap, kung sinunod siya ni Iris at natutunan ang mga paraan ng pagsasanay mula sa kanya, mas madali para sa kanya na mapalapit sa kanya. Ito ay isang pagkakataon na nilikha ni Luisa para sa kanya. Tumingin siya kay Luisa nang may pasasalamat. Lihim niyang naisip na ang kanyang magiging pinsan-in-law ay talagang maaasahan. Pagkatapos, sa udyok ni Luisa, ipinikit ni Richard ang kanyang mga mata upang maghanap ng mga manual ng pamamaraan ng pagsasanay. Sa sandaling iyon, kasama si Iris, siya ay labis na naudyukan. Siyempre, gusto niyang turuan si Iris ng pinakaangkop na pagsasanay. Pagkaraan ng mahabang panahon, pagkatapos ng maingat na pagpili, sa wakas ay natagpuan niya ang isang mahusay na paraan ng pagsasanay na pinakaangkop para sa mga kababaihan. Iris, Luisa, ang paraan ng pagsasanay na ito ay tinatawag na mahiwagang paraan ng pagkadalaga. Tuturuan ko sila sayo. Ngayon. Binibigkas ni Richard ang pag-awit pagkatapos ay tinuruan niya ang dalawang babae kung paano ito ng tunay na enerhiya at kalto. Kahit na hindi siya nagmula sa isang martial artist, ang likas na enerhiya at tunay na enerhiya ay nagmula sa parehong. Naka-cross-leg si Iris at Luisa sa kama at seryosong nagsimula ng pagsasanay ayon sa gabay ni Richard. Ang unang hakbang ay ang pag-concentrate ng enerhiya. Kapag ang katawan ay nag-concentrate ng totoong enerhiya, magagawa nitong N. Kabanata 314. Siyempre, hindi isang madaling bagay ang pag-concentrate ng enerhiya. Malaki ang kinalaman nito sa talento sa martial arts at sa antas ng paraan ng pagsasanay. Kung mas mataas ang talento at antas ng paraan ng pagsasanay, mas madaling mag-concentrate ng enerhiya. Sa kabaligtaran, para sa mga walang talento at may mababang antas ng paraan ng pagsasanay, mas mahirap mag-concentrate ng enerhiya. Kahit na nagsasanay sa loob ng 3 hanggang 5 buwan, maaaring hindi sila makapunta sa landas ng pagsasanay. Nang makitang nakatutok na sina Iris at Luisa, ipinikit ni Richard ang kanyang mga mata at sinubukang maghanap ng Train G method manual na angkop para sa isang lalaki na sanayin. Dahil hindi siya martial artist, hindi niya mag-abayan sina Iris at Luisa sa pagsasanay sa Roa Day. Kaya, binalak din niyang magsanay ng mga pamamaraan ng pagsasanay. Siya ay higit sa lahat ay isang sage art practitioner ngunit gayon din ang pagsasanay ng martial arts sa gilid. Sa ganoong paraan, magagabayan niya sina Iris at Luisa. Gayunpaman, hindi niya alam kung kaya niyang magsanay ng sage at martial arts ng sabay, ngunit para kay Iris, gusto niyang subukan ito.
Sa pag-iisip na iyon, hindi nagtagal ay nakahanap siya ng isang mahusay na paraan ng pagsasanay na angkop para sa isang tao, ang Divine Martial Method. Pagkatapos, pinag-cruise ni Richard ang kanyang mga paa, ipinikit ang kanyang mga mata, at nagsimulang magsanay ng Divine Martial Method. Ang ikinagulat niya ay hindi nag-away ang Sage at Martial Arts. Hindi lamang sila maaaring sanayin sa same time, ngunit pinuri pa nila ang isa't isa. Makalipas ang mahabang panahon, unti-unting nag-concentrate ang kanyang katawan ng totoong enerhiya. Ang totoong enerhiya na sinamahan ng espiritual na enerhiya sa kanyang katawan upang bumuo ng pattern ng daloy ng itim at puting pilates, na nagtitipon sa kanyang sentro ng enerhiya. Mula sa sandaling iyon, opisyal na siyang napunta sa landas ng pagsasanay ng Sage at Martial Arts. Kinaumagahan, nang magising si Richard mula sa pagsasanay, sa tulong ng kanyang makapangyarihang espiritual na enerhiya, ang kanyang antas ng POR ay bumagsak sa paunang acquired state, na umabot sa intermediate acquired state. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, naramdaman niyon nina Iris at Luisa at nagmulat din sila. Pagkatapos ng isang gabi ng mahirap na pagsasanay, sina Iris at Luisa ay nakakonsentrate na ng enerhiya. Ang kanilang antas ng kapangyarihan ay nasa unang nakuhang estado. Lalo na si Iris. 2 oras na ang nakalipas, nag-concentrate na siya ng true energy. Dahil lang sa nakita niyang nagte-training pa rin sina Richard at Luisa, kaya pumikit siya at nagpatuloy sa pagsasanay ng ilang sandali pa. Tungkol naman kay Luisa, nakapag-concentrate lang siya ng true energy nitong mga nakaraang araw. Medyo mahina siya kay Iris. Gayunpaman, hindi alam ng dalawa sa Springfield City, ang mga gustong mag-concentrate ng buong enerhiya ay maaaring tumagal ng araw nang hindi bababa sa para magawa ito. Kahit na ang isang mahuhusay na tao tulad ni Harvey ay tumagal ng isang buong 5 araw upang tumutok ng tunay na enerhiya noon. Nagtagumpay silang dalawa sa loob lamang ng isang gabi. Sa isang banda, sila ay may talento. Ang mas impo. Ito ay sa pamamagitan ng mahiwagang paraan ng pagkadalaga kung saan madali silang nakatapak sa landas ng pagsasanay. Nobela. Iris, Luisa, kumusta ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Richard. Lud, nakakamangha ang Mysterious Maiden Method na itinuro mo sa amin. Isang gabi lang ang inabot ko para mag-comp kami. Mukhang sinsero mo kaming tinuruan. Wala kang tinatago sa amin. Niyakap ni Luisa ang braso ni Richard at si Ju. Dati, nag-aalala sila na si Richard ay lihim na magtatago ng mga bagay mula sa kanila at maalis ang mga ito sa mababang antas ng pagsasanay. Marami siyang alam tungkol sa mga bagay na dapat gawin sa martial arts. Ang Mysterious Maiden Method na itinuro sa kanila ni Richard ay nakatulong sa kanila na mag-concentrate ng totoong enerhiya sa loob ng isang gabi. Ito ay sure level na ordinaryong paraan. Luisa, napakahusay ba ng paraan ng pagsasanay na ito? Kabanata 315. Natigilan si Iris. Wala siyang alam tungkol sa mga paraan ng pagsasanay. Hindi niya alam kung gaano kahusay ang pagsasanay. Paraan tanghali. Gayunpaman, alam na alam niya ang background ni Richard. Alam niyang ulila ito na walang-wala. Richard, alam na ang martial arts ay higit pa sa kanyang inaasahan. Hindi niya akalain na siya ay maaaring gumawa ng kahit anong malalim na paraan ng pagsasanay. Siyempre, ang galing. Dati, sinubukan kong magsanay ng ilang mababang antas na pamamaraan ng pagsasanay. Ginugol ko ang 12 araw nang hindi nag-concentrate ng anumang enerhiya. Gumamit lamang ng isang gabi ang Mysterious Maiden Method para i-concentrate ang totoong enerhiya. Hindi mo ba naisip na ito ay kamangha-mangha? Napa-face-face si Luisa at sinabing, tanghali, ito ay dahil ang mababang antas ng mga pamamaraan ng pagsasanay ay hindi nagbunga ng mahabang panahon, kaya siya ay sumuko sa kalagitnaan at mula tanghali ay minamaliit niya ang mababang antas ng mga pamamaraan ng pagsasanay. Sa kabutihang palad, maswerte siyang nakilala si Richard. Sa wakas, natupad ang kanyang mga pangarap. Oh, ganoon ba? Matalim ang tingin ni Iris kay Richard, bumangon ang mga hinala sa kanyang puso.
Sa kanyang nalaman, pinakasalan ni Richard ang kanyang sarili sa mga Manson. Siya ay karaniwang napatunayang isang talunan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, hindi lamang siya ay may kakayahan sa kanyang trabaho, ngunit siya ay mahusay din sa martial arts. Lamang siyang gumawa ng malalim na paraan ng pagsasanay. Paano magiging talunan ang gayong pambihirang tao? Ito ay masyadong kakaiba. Lahat ng iyon ay iniisip ni Iris, hindi niya maiwasang maghinala kay Richard. Gayunpaman, hindi nagtagal ay pinakawalan niya ito. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang privacy at sikreto. Normal lang na magkaroon ng kanya si Richard. Mga sikreto. Bukod dito, may magandang karakter si Richard. Malaki ang sakripisyo niya para sa kumpanya. Maayos din ang pakikitungo niya rito. Iyon ay higit pa sa sapat. Ang natitira ay hindi mahalaga. Iris, Luisa, maaga pa naman. Magpahinga muna kayong dalawa. Pupunta ako sa park, sabi ni Richard at pagkatapos, gaya ng dati, tumungo sa likod para magsanay ng sage. Pagkatapos ng almusal, pumunta si Luisa sa paaralan. Nagmamadaling pumunta sina Richard at Iris sa opisina. Sa factory ng kumpanya, naalala ni Liam na nangako siya kay Janice na bibigyan niya ito ng 2 set ng cosmeceuticals. Lalo na siyang gumawa ng 12 set ng mas mahusay na cosmeceuticals. Bibigyan niya ng 2 set si Janice at ang natitira kay Iris, Luisa, Cynthia, at iba pang mga babae. Ito ay isang pangkaraniwang kilos ng Sea Ortasy. Siyempre, dahil ginagamit niya ang resources ng kumpanya, sinabi niya ito kay Iris noon pa man, kung sakaling masisi siya sa paggamit ng resources ng kumpanya para sa kanyang pribadong pakinabang. Sa kabutihang palad, mahalaga alam niya ang lahat ng aspeto. Nung nalaman ni Ashwin yun, sure enough, pinuntahan niya si Iris Taco. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Ashwin. Nag-iisip lang siya ng gulo. Gusto niyang umalis Hindi sinasadyang nagkamali, naniwala siya na balang araw ay hindi na magtitiwala si Iris kay Richard. Sa hapon, nagpahinga ng kalahating araw si Richard at lumabas ng opisina. Pagkatapos, sumugod siya sa shares bilang na pagkasunduan. Sa share mansion, pagkatapos ng isang araw ng paghahanda, inihanda na ng mga shares ang listahan ng mga mamahaling Ingra. Ang pinakamatandang sangkap sa kanila ay 20 ng 300 taon gulang na balahibo ng bulaklak na ugat, at 20 din ng 287 taong gulang na ligaw na Panex. Ang mga pangunahing sangkap ay 100 taong gulang o higit pa. Nagkaroon din ng maraming iba pang XP. Ang mga Pildores na nilikha mula sa mga sangkap na iyon ay dapat sapat upang magamit kapag nagbukas ang kumpanya. Cynthia, ang 2 set ng cosmeceutical na ito ay para sa iyo. Kabanata 316. Kinuha ni Richard ang mga cosmeceutical na inihanda niya noon para ibigay kay Cynthia. Ang mga kosmetiko mula sa elegante. Naningkit ang mga mata ni Cynthia. Medyo nagulat siya. Kamakailan, ang mga cosmeceutical mula sa elegante group ay naging lahat ng galit sa Springfield City. Noong una ay gusto niyang bumili ng 2 set para subukan ito, ngunit dahil sa paglampas ng demand sa supply sa maikling panahon, maraming tindahan ang walang stock, kaya pansamantala niyang ibinasura ang ideya Oo, dati noong nagtutulungan kami sa pagbili ng mga sangkap, gumawa ng share group ng exception para magtrabaho kasama ng aming kumpanya. Hindi ako nagkaroon ng oras para magpasalamat sa iyo ng maayos. Itong 2 set ng cosmeceuticals ay isang maliit na pagpapahalaga bilang pasasalamat na regalo sa iyo, nakangiting sabi ni Richard. Tatanggapin ko ang regalo, ngunit hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Noong gabing iyon, iniligtas mo ako. Ako dapat ang humahanga sa iyo. Bumalik sa isipan ni Cynthia ang nakaraan ng tambangan siya. Kung iisipin ay medyo natakot pa rin siya. Kung hindi dahil sa katapangan ni Richard sa pagliligtas sa kanya, kung siya ay mahuhulog sa kamay ng mga tulisan, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Sa tuwing naiisip niya kung gaano kabayanihan si Richard noong gabing iyon, maliban sa pasasalamat, mayroon din siyang hindi maipaliwanag na kakaibang pakiramdam.
Kung gusto mo akong pasalamatan, maaari mo akong bilhan ng pagkain kapag libre ka sa darating, pabirong sabi ni Richard. Gusto kitang i-treat ng pagkain mag-isa, pero gusto mo si Iris. Kapag nalaman niyang may kasama kang ibang babae sa likod niya, hindi ka ba matatakot na magagalit siya? Napamulat ng mata si Cynthia at mahinahong tumingin kay Richard. Medyo naiinis pa rin siya sa pagkagusto ni Richard kay Iris. Kainan lang sa pagitan ng magkakaibigan. Ito ay normal. Bakit siya magagalit? Medyo natigilan si Richard. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Cynthia. Palihim na lamang siyang napabuntong hininga at nangungulila sa kung paanong ang mga babae ay mahirap intindihin. Sa sandaling iyon, lumapit si Benedict. Richard, gabi na. Magsimulang gumawa ng mga table tasks. Sige. Elder Shear, aakyat muna ako sa burol para mag-set up. Pakiayos na dalhin ng mga gwardya ang alchemy pot at mga sangkap sa burol, sabi ni Richard. Hinanap niya ang 18 cream clear jade pendants mula sa listahan ng mga bagay na inihanda ng Shears, pagkatapos ay kinuha niya ang mga pendants at umakyat sa burol kasama si Cynthia. Ang Shear Mansion ay matatagpuan sa ibaba ng burol. Sa likod nila ay may malalagang berdeng burol. Ang hangin sa itaas ng burol ay sariwa at puno ng enerhiya na enerhiya. Kahit na ang enerhiya na enerhiya ay hindi kasing dali at dense at gaya ng Mist Cloud Mountain, halos pareho ito ng mga burol sa likod ng Dragon Bay Villas. Ito ay isang mahusay na SPO upang magsanay. Sa huling pagkakataon, tinulungan ni Richard si Madam Shear na gumawa ng mga alchemical na table tasks. Kailangan lang niyang gumawa ng 12 o higit pang mga table tasks. Madali niya itong makumplito. This time, iba na. Gusto niyang gawin ang energy nurturing pill ng maramihan. Tiyak na mauubos nito ang isang nakakatakot na dami ng enerhiya na enerhiya. Ang kanyang maliit na antas ng kapangyarihan ay hindi sapat upang suportahan ang isang nakakatakot na pagkaubos. Kaya naman, sinasadya niyang ihanda ang Shears para ihanda ang 18 cream clear jade pendants. Nagplano siyang mag-set up ng Energy Convergence Circle. Gamit ang Energy Convergence Circle at ang walang katapusang pinagmumula ng enerhiya sa tuktok ng burol, ito. Maaaring ganap na magtagumpay ang kanyang malaking pagkaubos ng lakas na enerhiya kapag gumagawa ng mga pildores ng maramihan. Nakatayo sa isang bakanting field sa tuktok ng burol. Halos sinukat ni Richard ang distansya, pagkatapos ay inilagay niya ang lahat ng isang malinaw na jade pendants ayon sa 9 palaces at 8 trigrams at ibinaon ang bawat jade pendant sa lupa. Para naman sa core ng Energy Convergence Circle, gagamitin niya ang malinaw na jadeite tablet na dala niya sa lahat ng oras. Ang tablet ay higit sa sapat upang maging core. Richard, anong ginagawa mo? Natigilan at naguguluhan si Cynthia. Casual na sumagot si Richard, bumubuo ako ng formation circle. Isang formation circle. Hindi ko alam na malalaman mo ang gayong sinaunang panghuhula. Si Cynthia may kakaiba Kabanata 317. Bago lang ako. Wala akong masyadong alam, nakangiting sabi ni Richard. Ang Energy Convergence Circle Kli na kanyang nabuo ay hindi isang sinaunang panghuhula. Gayunpaman, pareho silang sumunod ayon sa serye ng 9 palaces at 8 trigrams, kaya mayroon silang maliit na bagay na karaniwan. Tumingin ng malalim si Cynthia kay Richard. Nabigla siya at nahihirapang pakalmayan ang sarili. Noong unang beses niyang nakita si Richard, naisip niyang isa itong manloloko. Gayunpaman, nang maglaon, hindi lamang malalim ang kaalaman ni Richard sa medisina at alchemy, ngunit siya rin ay matapang at kabayanihan. Ang kanyang martial arts ay mahusay din. Iyon ay isang bagay. Sa sandaling iyon, nakipagsiksikan pa siya sa sinaunang panghuhula. Siya ay natuto at may kasanayan. Walang hindi niya alam. Sa sandaling iyon, mas naging misteryoso si Richard sa kanyang puso. Pinukaw pa nito ang kanyang curiosity. Gusto niya matuto pa tungkol sa kanya. Gusto niyang malaman kung ano pang lihim na kakayahan ng lalaking ito.
Nang nahuli si Cynthia sa kanyang pag-iisip, inutusan nina Benedict at Harvey ang mga gwardya na dalhin ang alchemy pot at mga sangkap sa burol. Sa ilalim ng mga tagubilin ni Richard, inilagay ng mga gwardya ang mga bagay sa paligid ng core ng bilog. Pagkatapos, inutusan sila ni Benedict na umalis, upang hindi nila maistorbo si Richard sa paggawa ng mga table tasks. Hindi nagtagal, sina Richard, Cynthia, Harvey, at Benedict lang ang nasa burol. Sinindihan ni Richard ang apoy ng alchemy pot. Dahil sa curiosity, nagboluntaryo si Cynthia na tulungan si Richard sa tabi niya. Matapos may handa ang lahat, kinuha ni Richard ang malinaw na jadeite tablet at inactivate ang energy convergence circle. Ang potensyal na enerhiya sa tuktok ng burol ay unti-unting naging bagyo na nakikita, ligaw na pumapasok sa kanyang katawan. Nang tingnan ang mahiwagang tanawing ito, natigilan si Benedict at ang iba pa. Napanganga sila sa pagkamangha. Cynthia, ipasa mo sa akin ang mga pandagdag na sangkap. Kumuha si Richard ng isang palumpong na may 300 taong gulang na fleece na ugat ng bulaklak at itinapon ito sa alchemy pot. Pagkatapos, tinanggap niya ang mga pandagdag na sangkap mula kay Cynthia at inilagay sa kaldero ng maayos. Pagkatapos, gamit ang purong paglilipat na enerhiya na natipon ng Energy Convergence Circle, ipinasok niya ang mga kilos na enerhiya gamit ang kanyang daliri, na kinokontrol ang pagpapahiram ng mga sangkap. Ang pinakamataas na pangunahing sangkap ay 4 na palumpong. 2 palumpong ng 300 taong gulang na mga ugat ng bulaklak ng balahibo at 2 palumpong ng 280 taong gulang na ligaw na panex. Ang mga iyon ay maaaring gumawa ng 4 na kaldero ng pinakamahusay na mga table tasks. Nobela. Tulad ng sinasabi nila, ang mga magagandang bagay ay palaging itinatago sa loob ng mga pamilya. Handa si Richard na gamitin ang 4 na palumpong ng mga sangkap na iyon para gumawa ng isang palayok ng Spirit Nurturing Pills at 3 pots ng Energy Nurturing Pills para sa kanyang sarili at sa shears na gagamitin. Tiyak na dapat nilang panatilihin ang pinakamahusay na mga bagay para sa kanilang sarili. Para sa iba pang 1 o 200 taong gulang na pangunahing sangkap, maaari niyang gawin ang mga ito sa mas mababang kalidad na Energy Nurturing Pills para ibenta. Ito ay sapat na upang matulungan ng kumpanya na gumawa ng isang pangalan para sa sarili nito. Boss! Pagkatapos ng kalahating oras, ang palayok ng alchemy ay dahan-daang ng inig at nabuo bilang mga table tasks. Isang banayad na aroma ang lumabas. Tapos na. Natuwa si Richard. Unti-unti niyang itinigil ang daloy ng kanyang espiritual na enerhiya bago humakbang pasulong upang alisan ng takip ang palayok. Sa loob ay nakalagay ang 67 puting kulay na table tasks, kumikinang at may kantab. Ito ay hindi pangkaraniwang kalidad. Ang unang palayok na ito ay ang Spirit Nurturing Pills na ginawa ni Richard, lalo na ginawa para sa kanyang sarili na gamitin. Ayon sa rate ng merkado, ang isang 300 taong gulang na ugat ng balahibo ng bulaklak ay maaaring magastos ng milyon-milyon. Higit pa rito, ang iba pang mga mamahaling pandagdag na sangkap. Pills. Ang halaga ng paggawa ng isang Spirit Nurturing Pill ay 10,000. Hindi napigilan ni Richard ang palihim na mautal. Sa kabutihang palad, nagkaroon siya ng suporta ng mayayamang pamilyang Shear. Kung hindi, Richard, ito ba ang Energy Nurturing Pill? Kabanata 318. Pumunta si Cynthia na puno ng tanong ang mukha. Kahit na ang mga table tasks ay may kantab at bilog, mukhang hindi pangkaraniwang, hindi niya naramdaman ang pagkakaroon ng totoo. Enerhiya. Hindi, ito ay Spirit Nurturing Pills. May iba pa akong gamit para dito. Malumanay na paliwanag ni Richard habang kumukuha ng puting jade bottle at nilalagay lahat ng Spirit Nurturing Pills sa mga ito. Ang Spirit Nurturing Pills ay walang silbi sa mga martial artist. Walang kabuluhan na iwanan ito para sa mga gunting, kaya itatago niya ito para sa kanyang sarili. Kung gayon, dapat mong mabilis na gawin ang Energy Nurturing Pills. I'm still waiting to witness it, medyo nag-aalalang udyok ni Cynthia.
Gusto niyang makita kung ang energy nurturing pills ay tunay na makapagpapalaki ng tunay na lakas ng enerhiya. Antas. Pasensya ka na. Gagawin ko na agad. Ngumiti si Richard. Pagkatapos, nilinis niya ang anumang nalalabi sa palayok bago naglagay ng isa pang palumpong ng 300 taong gulang na ugat ng bulaklak ng balahibo sa loob at nagsimulang gumawa ng energy nurturing pills. Boss! Makalipas ang halos kalahating oras, tapos na ang pangalawang pot ng energy nurturing pills. Kung ikukumpara sa spirit nurturing pills, mas mabuti ang kondisyon ng energy nurturing pills. Gumawa siya ng higit sa 120 na mga tabletas. Gamit ang parehong 300 taong gulang na palumpong ng fleece flower root bilang pangunahing sangkap, ang energy nurturing pills na ginawa ay doble ng spirit nurturing pills. Iyon ay sapat na upang ipaliwanag na ang espiritual na enerhiya ay mas dalisay at mas bihira kaysa sa tunay na enerhiya. Ito ba ang energy nurturing pills? Medyo natuwa si Cynthia. Malabo niyang nararamdaman ang pagbabago ng enerhiya sa energy nurturing pills. Hindi niya maitago ang saya sa mukha niya. Maging sina Benedict at Harvey ay natulala. Lumapit sila. Ito ay ang energy nurturing pill. Nararamdaman ko ang purong totoong enerhiya sa loob ng tableta. Ang pangalan ay naaayon sa reputasyon nito. Masayang tumawa si Benedict. Dati, medyo nag-aalala pa rin siya na pinalaki ni Richard ang epekto ng energy nurturing pill. Gayunpaman, sa sandaling iyon, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Nagtataka ako kung gaano ito gumagana. Excited na rin si Harvey. Hayaan mo akong subukan ng isa. Sabik na subukan ni Cynthia. Siya ang unang taong sumubok nito. Sure, sabi ni Richard at tumango. Sa pagtanggap ng kanyang pahintulot, si Cynthia ay sabik na kumuha ng energy nurturing pill at nilamon ito. Agad na natunaw ang tableta sa kanyang bibig, agad na naging mainit na daloy ng tunay na enerhiya na naglalakbay sa kanyang buong katawan. Lubhang komportable ang pakiramdam niya kung saan man damaloy ang enerhiya sa kanyang katawan. Cynthia, anong nararamdaman mo? Tanong ni Richard. Ito ang unang pagkakataon na gumawa siya ng energy nurturing pills. Hindi niya alam kung gaano ito kaepektibo. Siyempre, nag-aalala rin sina Benedict at Harvey sa isyong ito. Napatingin silang tatlo kay Cynth. Napakahusay nito. Matamis ang lasa nito at natutunaw kaagad sa iyong bibig. Sa loob, mayroong napakadalisay na totoong enerhiya. Isang tableta lang ang ininom ko at pakiramdam ko ay siyang power level ko. Ang kanyang antas ng kapangyarihan ay umabot na sa pinakamataas na acquired state 3 o 4 na taon na ang nakararaan. Sa sandaling iyon, oras na talaga para magkaroon ng breakthrough. Ang energy nurturing pill ang pagkakataon. Matapos inumin ang tableta, tila lumuwag ang kanyang mga hamon sa bottleneck. Nahulaan niya na malapit na siyang makapasok sa innate state. Hayaan akong kumuha ng ilan at tingnan. Baka magkaroon ako ng breakthrough agad. Masyadong isang si Cynthia. Hindi. Nagulat si Richard. Inabot niya ang kamay niya para pigilan siya, pero huli na siya. Natunaw ang mga tabletas at naubos na ito ni Cynthia. Richard, ano yun? Magkakaroon ba ng problema? Sa wakas ay napagtanto ni Cynthia na may mali at naguguluhang tumingin kay Richard. Siyempre, meron. Masyadong mababa ang antas ng iyong kapangyarihan. Para sa energy nurturing pill na tulad nito, kailangan mo lang uminom ng isa kada 3 araw. Uminom ka ng napakaraming tableta ng sabay-sabay. Kabanata 319. Si Richard ay mukhang labis na balisa na para bang siya ay magugulat. Ang energy nurturing pills ay nakakuha ng asensya ng maraming mamahaling sangkap. Ang tunay na enerhiya sa M ay napakadalisay. Karaniwan, kakailanganin ng oras upang dahan-daang pinuhin. Gayunpaman, ang naunang tableta na nainom ni Cynthia ay hindi pa napino. Gayunpaman, sunod-sunod siyang umiinom ng di sa dosenang mga tabletas. Iyon ay naghahanap lamang ng kamatayan. Ano? Si Benedict at ang iba ay labis na natigilan. Lalo na, si Cynthia, agad na naramdaman ang dosenang energy nurturing pills na nagko-convert sa true energy,
will infusing sa buong katawan niya. Kapag ang mga bagay ay ginawa sa matinding, ito ay magbubunga lamang ng kabaligtaran na resulta. Ang totoong enerhiya ay sobra. Hindi na talaga kaya ng katawan niya. Maya-maya pa'y namula ang mukha niya. Parang sisibog na ang internal circulation niya. Nang makitang lumalala ang sitwasyon ni Cynthia, natarante sina Benedict at Harvey. Richard, ano ang dapat nating gawin ngayon? Pakiusap, subukan at humanap ng paraan para iligtas si Cynthia. Elder Shearer, huwag kang mataranta. Nag-iisip ako ng solusyon. Hindi maganda ang ekspresyon ni Richard. Ito ang unang pagkakataon na na-encounter niya ang sitwasyon ni Cynthia. Maging ang mga medikal na libro sa kanyang utak ay walang binanggit tungkol dito. Sa sandaling iyon, medyo wala siyang magawa. Hindi niya alam ang gagawin. Masama ang pakiramdam ko, mukhang nasasaktan si Cynthia. Ang kanyang mukha ay namumula ng abnormal na kulay ng pula. Ang sitwasyon ay precarious. Mr. Wolf, may naisip ka bang solusyon? Sa pagtingin sa kanyang kapatid na babae sa sakit, Harvey ay heartbroken. Sa sobrang pag-aalala niya ay namumula ang kanyang mga mata. May naisip akong solusyon, pero wala akong tiwala dito. Sabi ni Richard na nagngangalit ang mga ngipin. Sa sandaling iyon, ang tanging solusyon ay subukang gamitin ang 6 points of faith. Kung ito ay gumana, siya ay higit sa 70% na sigurado na maaari niyang gamutin si Cynthia. Sa kabaligtaran, kung hindi ito gumana, si Cynthia ay maaaring mamatay. Kahit wala kang tiwala, natarante sina Benedict at Harvey. Agad na sila nabigo. Nasaksihan nila kung gaano kahusay ang husay ni Richard sa personal. Sa sandaling iyon, kung walang tiwala si Richard sa solusyon, may isip na lang nila kung gaano kalubha ang sitwasyon. Napaiyak si Cynthia. Lihim siyang nagsisi. Hindi siya dapat naging walang ingat, pero huli na Kahit ano, Richard, subukan mo ang iyong makakaya. Masakit na sabi ni Benedict. Bumagsak ang kanyang puso sa ilalim. I'll try my best, bumantong hininga si Richard. Sinisisi niya ang sarili niya. Noong una, ang paggawa ng energy nurturing pills ay isang masayang gawain, ngunit dahil sa kanyang kapabayaan, hindi niya kaagad binalaan si Cynthia na huwag mag-overdose, na naging dahilan ng kanilang kasalukuyang sitwasyon. Kung may mangyari man kay Cynthia, hindi siya makakahanap ng kapayapaan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Si Cynthia ay ganap na nagpanik. Puno ng takot at paghihirap ang mukha niya. Noong huling beses, noong tinambangan siya, gusto lang siyang kidnapin ng masasamang loob. Hindi siya nasaktan. Gayunpaman, iba sa sandaling iyon. Ito ang unang pagkakataon na naranasan niya ang takot sa kamatayan. Siya ay isang batang babae sa kanyang prime. Mayroon pa siyang magandang kinabukasan. Siyempre, hindi siya handang mamatay. Sa sandaling iyon, nahaharap sa banta ng kamatayan, siya ay tunay na natatakot. Hindi niya maiwasang manginig. Cynthia, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kung walang mangyayari sa iyo. Hinawakan ni Richard ang malambot na kamay ni Cynthia. Ang paraan niya para iligtas ang buhay ni Cynthia. I trust you. Unti-unting tumigil sa panginginig ang katawan ni Cynthia. Napakainit ng kamay ni Richard, parang may mainit na daloy ng enerhiya na damaloy sa kanyang puso, na nagdala sa kanya ng walang kapantay na pakiramdam ng seguridad. Bigla na lang siyang hindi nakaramdam ng takot. Kabanata 320. Sumama ka sa akin. Naunawaan ni Richard ang pagkaapurahan ng sitwasyon. Hindi siya nag-aksaya ng oras, kaya binuhat niya si Cynthia at naglakad patungo sa core ng Energy Convergence Circle. Pagpasok sa bilog, maingat na inilagay ni Richard si Cynthia sa gilid ng core. Pinaupo niya si Cynthia sa grass, sa kanya inilapat ang 6 points of faith. Nilagyan niya ng pressure ang mga pressure point na nakapalibot kay Cynthia. Dibdib at tiyan. Ang 6 na punto ng kapalaran, binabaligtad ang kapalaran. Sa aplikasyon ni Richard, ang espiritual na enerhiya ay damaloy mula sa kanyang mga palad ng walang tigil sa katawan ni Cynthia,
na humaharang sa pag-agos ng dosenang mga daloy ng tunay na enerhiya, na kinokontrol din ang mga daloy ng tunay na enerhiya, at unti-unting nagsisimulang pagsamahin ang mga ito. Ang pagkilos na ito ay lubhang nakakaubos ng espiritual na enerhiya. Kahit na mayroon siyang patuloy na mapagkukunan ng espiritual na muling pagdadagdag ng enerhiya mula sa energy convergence circle sa likod niya, ang bilis ng muling pagdadagdag ay masyadong mabagal. Naturally, hindi ito maaaring makipagkompetensya sa pagkaubos ng espiritual na enerhiya. Maya-maya pa ay namutla na ang mukha ni Richard. Nanginginig ang kanyang katawan. Ang espiritual na enerhiya sa kanya ay halos maubos. Ang tanging tumutubos na kadahilanan ay ang solusyon ay talagang epektibo. Sa ilalim ng kontrol ng kanyang espiritual na enerhiya, ang kalahati ng tunay na enerhiya sa Cynthia ay sumanim. Hanggat pinagsama niya ang natitirang mga daloy ng tunay na enerhiya, lahat ay madaling malutas. Gayunpaman, sa sandaling iyon, wala na siyang espiritual na enerhiya sa kanya. Kung paano niya masusuportahan ang kanyang sarili upang pagsamahin ang natitirang tunay na enerhiya ay isang nakakalito na problema. Sa impyerno kasama nito, ngumisi si Richard. Inilabas niya ang puting bote ng jade sa kanyang mga braso, nagbuhos ng 7 hanggang 8 spirit nurturing pills, at sabay-sabay na nilunok ang mga ito. Ang spirit nurturing pills ay agad na natunaw at agad na naging 7 o 8 daloy ng espiritual na enerhiya na dumadaloy sa buong katawan niya. Agad niyang inilapat ang Sage Art, ginagabayan ang mga espiritual na enerhiya, at ipinadala ito kay Cynthia. Sa sandaling iyon, ang espiritual na enerhiya sa kanya ay naubos. Sa suporta ng spirit nurturing pills, nalutas niya ang problema ng pagkaubos ng espiritual na enerhiya. Gayunpaman, dahil uminom siya ng napakaraming spirit nurturing pills ng sabay-sabay, ito ay higit pa sa kaya ng kanyang katawan. Ang 7 hanggang 8 daloy ng espiritual na enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan ay lubhang hindi komportable. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, tiniis ang sakit habang kinokontrol ang pagsasanib ng tunay na enerhiya sa katawan ni Cynthia. Makalipas ang mahabang panahon, nagsanib ang lahat ng totoong enerhiya sa katawan ni Cynthia. Sa huli, ito ay naging isang purong enerhiya at pumasok sa kanyang sentro ng enerhiya. Dumagundong. Nanginginig si Cynthia. Pagkatapos sumipsip ng napakaraming enerhiya mula sa energy nurturing pill, ang kanyang antas ng kapangyarihan sa wakas ay bumagsak. Siya ay mahimalang tumaas ng 2 magkasunod na antas, mula sa pinakamataas na nakuhang estado hanggang sa intermediate innate state. Nang maramdamang ligtas at maayos si Cynthia, nakahinga si Richard at bumagsak siya sa lupa. Cynthia, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Ayos ka lang. Nang masaksihan ang eksenang ito, balisang lumapit sina Benedict at Harvey. Ayos lang ako. Pakiramdam ko gumaling na ako. At saka, tumaas ng 2 level ang power level ko. Ako ngayon ay nasa innate state. Excited na tumalon. Nakatakas sa kamatayan sa pagkakataong ito, natuwa siya na naiwasan niya ang sakuna. Ganoon ba? Nakakamangha. Tuwang-tuwa sina Benedict at Harvey. Sa wakas ay nakahinga na sila ng maluwag. Matapos ang pananabik, naalala ni Cynthia ang kabaitan ni Richard. Nagpapasalamat siyang tumingin kay Richard. Richard, salamat. Path. Si Richard ay sobrang putlas sa mukha. Hindi na niya napigilan ang pagrampa ng espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Dumura siya ng isang bibig ng dugo. Ang sitwasyon ay mukhang kakilakilabot. Richard, anong nangyari? Laking gulat ni Cynthia na nawala ng kulay ang mukha. Agad niyang inilahad ang kanyang mga kamay para tulungan si Leo.